Sa video na ito ay tuturuan ko po kayo sa mga interesado kung paano mag-garden sa simpleng paraan at gagamitin po natin ang mga resources na nasa paligid mo. Tuturuan ko po kayo tungkol sa Panginoon. Of course, nagkukoach po ako spiritually. At saka, tuturuan ko po kayo kung paano magkaroon ng libreng ulam, organic pa. Hindi po ako master o kaya super magaling sa pag-garden. Pero i-share ko po ang mga ginagawa ko sa simpleng paghahalaman sa bahay o kaya sa kanyang mga bakuran. Bibigyan ko po kayo ng simpleng tip o kaya idea sa paggagarden. Ito ang isang katotohanan na naobserbahan. Hindi ba ninyo alam na kung may garden ka daw, pampahaba ng buhay? Pag napansin po ninyo yung mga Japanese people, mahilig po sila sa flower gardens o kaya vegetable gardens. Nga sila yung tinataguri ang mahahaba ang buhay. O diba? Sa mga katulad kong nanay dyan, nasa bahay lang kagaya ko. Isa pang benepisyo sa paggagarden ay pampaalis ng stress o kaya stress reliever, kumbaga. At nakakatulong din kayo sa iyong mister. Imbis na bibilhin ninyo sa palengke ang mga gulay, may libre kang gulay at pwede kang magbenta o kaya magbigay sa mga kapitbahay mo kung gusto mo. Akala ba ninyo ako marunong sa paggagarden o kaya sabi ng mga iba may green thumb daw ako? Noong una ay wala po akong kawalam-alam. Hindi po porket anak po ako ng farmer ay marunong na rin ako. Inamok nga ko natilo kanaw. Anya nga iti amok. Ang alam ko lang magbunot ng ngipin. Anyways, ang mga magulang ko po ang marunong sa paggagarden. Ang advantage lang sa akin, naobserbahan ko, nakita ko ang pagtatanim nila at lumaki ako sa probinsya. Ikaw, karamihan sa atin, lumaki sa probinsya, o diba? At maliban dyan, kami at mga kapatid ko noon ay kasakasama ng tatay namin sa bukid. At syempre naman, aaminin ko naman noong una, nahirapan talaga ako. May mga patay akong mga halaman, nabubulok ang ugat, namatay sa sobrang init, kinakain ng mga nakakatakot na kulisap o kaya'y uod, nakagaya nito, o tingnan naman ninyo, pinagpiyastahan na ang kawawang sukini ko. At marami pang mga problema sa garden. O kaya naman, hindi masyadong mabunga o kaya'y walang bunga. Iso nga naman minsan, mga ipadismaya. I experience frustration, ika nga sa Ingles. Nagsimula lang po ako sa pagtatanim ng kamote at okra sa maliit naming bakuran sa Arizona noon. Doon po kami nakatira noong baguhan pa ako dito sa Amerika. Sabi ko noon sa sarili ko, kahit man lang kamote at okra ang nabubuhay sa akin, pwede na hanggang mag-experiment na ako. Tinanim ko na lahat kung ano ang gusto kong gulay na itanim. At syempre naman po, nag-stick po ako o kaya doon po ako sa mga halaman na pwedeng mabuhay dito. Sa mga taong nagsasabi na hindi nila kayang mag-garden pero gusto nilang mag-garden, kaya niyo yan! Yakang-yaka! Ay kanandi igurot! Mga Pinoy, madiskarte yan. Siyempre, sa mga magagandang bagay ha, hindi sa kasamaan. Kung kabutihan ang itatanim mo, kabutihan naman ang aanhin mo. Pero pag ikaw ay nagtanim ng kasamaan, syempre naman, kasamaan din ang iyong tatanggapin. Ito, kung hindi ninyo ititry ngayon o kaya gagawin, kailan pa? Gawin mo na, itry mo na. Walang masama kapag itry mo lang. Okay, hindi ko na patatagalin. Ito na, ang unang gagawin mo kapag gumamit po kayo ng paso-paso, kung magtatanim po kayo, make sure na may butas po sa ilalim ng paso para may daluyan ang sobrang tubig at hindi mabubulok ang iyong seeds or pananim. Katulad nito, mga paso. Paso or paso? Ay na, ready ta na. Basta balikas na paso. Pangalawang tip po, bago mo itanim ang mga seeds mo, ibabad mo muna sa tubig para mabilisang tutubo ang iyong halaman. Mga iba, gumagamit po sila ng newspaper at araw-araw nilang dinidiligan o kaya binabasa. Pangatlong tip po, o kaya tatandaanan natin. Sa mga nagtitipid kagaya ko, gawa kayo ng sarili ninyong organic na abono. Sa mga gusto ng organic, gamitin ninyo ang mga ashes. Yung ashes na yon ay galing sa mga syapulan, waneibadoy, or dalikan ninyo. Nakaw, ano nga pala ang Tagalog ng dalikan? Yung abo. Yung abo po ay nanggagaling po sa mga kahoy na pinaglutuan ninyo. Save that for your garden. Pang-apat na tip po,
Isa pa pong mabisang organic na fertilizer na pwede ninyong gamitin ay ang mga tain ng kalabaw, kambing, baka at mga manok. Ay hindi po ako nagbibiro. Don't you know na yung mga cow o kaya yung horse manure ay ginagamit dito sa Amerika na pampataba ng lupa. Diyan po sa Benguet, lalo na po sa parte ng Tumay, Tawang, Silan at Trinidad, Benguet ay nagbibenta po sila ng mga libo-libong sako ng chicken manure. Kaya kadalasan mabaho talaga diyan sa banda diyan. Mabaho nga po talaga sa mga ilong ng mga tao, pero napakasarap po iyan sa iyong mga pananim. Oo nga po pala, babala po. I-apply po ninyo ang animal o kaya chicken manure sa lupa 3 weeks hanggang 1 buwan bago po kayo magtanim para hindi masunog ang iyong mga pananim. Alalahanin po ninyo na mataas po ang nitrogen ng chicken o kaya cow manure. At sa mga may pera, pwede po kayong gumamit ng black soil para sa magandang pagtubo ng iyong mga halaman. Panglimang tip na ginagawa ko ay use PVC pipes o kaya water bottles as you can see in my video. Anong gamit ng mga ito? Binabaon ko po sa lupa para madaling papasok ang tubig sa ilalim ng lupa kasi pag summer sobrang mainit. Ang tubig ay parang umaapaw lang at hindi umaabot sa ugat ng mga pananim. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Thank you for watching my reels and videos. At kung may katanungan po kayo, magtanong lang po kayo sa akin o kaya i-PM ninyo ako. Bye-bye na po!